Napakadilim. Yun ang unang bumungad kay Thea nang buksan niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan siya, at mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit may kirot sa kanyang ulo na para bang tinambol iyon ng paulit-ulit. Umupo siya ng dahan-dahan, hinawakan ang sentido, at inilibot ang tingin sa paligid. Ito ay isang silid na hindi niya kailanman nakita. Malaki, modernong disenyo na may malalaking bintana na tinatakpan ng makakapal na kortina. Sa gilid ng kama, nakapatong ang kanyang damit, maayos na nakatupi, at ang kanyang maliit na purse. Parang may pumitik sa isip niya. Kagabi. Isang gabi na puno ng ingay, ilaw at alak. Maraming alak. May bumalik sa isip niya. Isang lalaki. Malabo ang mukha, pero naalala niya ang matikas na tindig, ang malalim na boses. At ang isang sandali na parang may nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na hindi niya inaasahan. Bumalik ang sensasyon ng pagkalito at kaunting panghihinayang. Tumayo si Thea, medyo nalilito pa sa pag-aantok at hangover. Nakita niya ang refleksyon niya sa isang malaking salamin. Ang gulo ng buhok niya. Ang luma niyang nightgown. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang pagkakataon na uminom siya, pero ito ang unang pagkakataon na nagising siya sa isang lugar na hindi niya kilala, nakasama ang isang taong hindi niya maalala. Bulong niya sa sarili. Napansin niya ang isang silver bracelet sa kanyang pulso, isang disenyo na hindi niya kailanman nakita. Nakaukit dito ang mga letrang KVKE sa isang kakaibang font. Hindi niya maalala kung paano ito napunta sa kanya. Regalo ba ito mula sa lalaking iyon? O naiwan lang niya? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae na naka-maid uniform, may dalang tray ng almusal. Ma'am, gising na po kayo. Pinapahanda po ni Sir. Namula si Thea. Sir. Opo, ma'am. Nasa trabaho na po siya. Sabi niya po, iwan ko na lang kayo. At pasensya na po kung nagulo kayo. Ngumiti ang maid, tapos umalis, iniwan si Thea na nag-iisip. Walang pangalan. Walang paalam. Isang gabi lang. Isang buwan ang lumipas, at unti-unting nakabalik si Thea sa kanyang normal na routine bilang isang graphic artist sa isang maliit na advertising firm. Sinubukan niyang kalimutan ang gabing iyon. Sinubukan niyang isantabi ang katanungan kung sino ang lalaking nagbigay sa kanya ng bracelet. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Pagod. Pagkahilo. At ang kanyang tiyan. Thea, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Bianca, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan, habang kumakain sila ng tanghalian sa pantry. Ang putla mo nitong nakaraan. At parang madalas kang nagsusuka. Okay lang ako, B. Siguro stress lang sa trabaho, sagot niya, pilit nang umingiti. Ayaw niyang mag-alala si Bianca. Pero hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Isang linggo matapos ang usapan nila ni Bianca, napilitan si Thea na magpa-check up, dahil sa patuloy na pagsusuka at matinding pagkahilo. Nanginginig siya habang naghihintay ng resulta. Enes de la Cruz, tawag ng nurse. Pumasok siya sa loob at doon nakaupo ang kanyang doktor, si Iggy Reyes, na may seryosong mukha. Thea, simula ni Iggy Reyes, may balita ako sa'yo. Positive ka sa pregnancy test. Nahigit ni Thea ang hininga niya. Nagbuntis siya. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Pero paano po? May iniinom po akong pills. Nangyayari talaga yan minsan, Thea. May mga factors na nakakaapekto sa bisa ng pills. Ang importante ngayon ay ang kalusugan mo at ng baby mo, paliwanag ni Iggy Reyes. Pero mayroon pa akong isang balita. Napalunok si Thea. Ano po yun, Doth? Ngumiti ng bahagya si Iggy Reyes, na para bang nagulat din sa sarili niyang sinasabi. Thea, hindi lang isa. 5 babies ang nasa tiyan mo. Parang gumuho ang mundo ni Thea. 5 babies? Mula sa isang gabi na hindi niya maalala? Nagkatinginan sila ni Iggy Reyes, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang hininga. 5, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Imposible po yan. Normal lang ang magulat, Thea. Pero kitang-kita sa ultrasound. It's a high-risk pregnancy, paliwanag ni Iggy Reyes,
ipinapakita ang screen. 5 maliliit na butil ang nakita niya. 5 buhay. 5 patunay ng isang gabi na gusto niyang kalimutan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumuluha ang kanyang mga mata. Paano niya haharapin ito? Paano niya sasabihin sa kanyang pamilya? At sino ang ama ng 5 batang ito? Nakaupo si Thea sa sala ng kanyang maliit na apartment, hawak ang pregnancy test kit at ang ultrasound images. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang bracelet na AGVE ay nasa kanyang pulso, mas matingkad pa ngayon ang kahulugan nito. Tanging ito na lang ang koneksyon niya sa lalaking hindi niya maalala, sa amang ng 5 buhay na dala niya. Kailangan niyang hanapin ang lalaking iyon. Hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Ang 5 buhay na ito ay nangangailangan ng ama. Ngunit paano? Wala siyang pangalan. Walang address. Tanging isang bracelet na may mga letrang KGVE at isang malabong alaala. Kinabukasan, habang nag-iisip siya kung paano sisimulan ang paghahanap, isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Reyes. Thea, na-refer na kita sa isang espesyalista. Dahil sa dami ng babies, kailangan mo ng mas masusing pag-aalaga, sabi ni Iggy Reyes. Magaling siya at eksperto sa mga multiple pregnancies. Sigurado akong mapapangalagaan kanya ng maayos. Sino po siya, Dulcie? Tanong ni Thea, kahit paano ay may kaunting pag-asa. Siya si Iggy Rafael Alcazar. Siya ang best sa field niya. Pupunta ka sa kanya sa Lunes para sa initial consultation, sagot ni Iggy Reyes. Nagpasalamat si Thea at ibinaba ang telepono, habang ang kanyang puso ay kumakabog. Rafael Alcazar. Kailangan niyang maging matatag para sa 5 buhay na ito. Kailangan niyang harapin ang kinabukasan, gaano man ito kahirap. Pero habang tinititigan niya ang pangalan sa referral slip, may isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng kaba, na para bang may malaking pagbabago na magaganap sa kanyang buhay. Masarap ang hangin sa umaga ng Lunes, pero hindi iyon naramdaman ni Thea habang papunta siya sa Alcazar Medical Center. Bawat hakbang niya, may kaba sa dibdib. Ilang beses niyang binasa ang pangalan ng doktor sa referral slip. Rafael Alcazar. Ang pangalan ay parang nagpaparamdam ng bigat at pagiging seryoso. Pagdating niya sa malaking gusali ng ospital, namangha siya sa ganda at kalinisan nito. Mukhang pangmayaman. Naramdaman niya ang kurot ng pagkapahiya. Paano siya, na isang simpleng graphic artist, ang makakayanan ang gastos dito, lalo na at 5 sanggol ang dala niya? Inalde de la Cruz, tawag ng isang nurse. Tumayo si Thea, medyo nanginginig ang mga tuhod. Pumasok siya sa loob ng klinik. Malaki ang klinik na may view ng syudad. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo ang isang lalaki. Hindi niya inasahan ang makikita niya. Matangkad ito, may matikas na tindig, at may mga mata na tila malalim at matatalim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang white coat ay walang bahid. Ang bawat galaw niya ay may tiwala at otoridad. Ito nga si Iggy Rafael Alcazar. Para siyang nakakita ng isang bato. Ang tingin niya ay walang emosyon, halos malamig. Hindi ito ang tipo ng doktor na magbibigay ng mainit na ngiti o nakapagpapagaan ng loob na salita. Kinabahan lalo si Thea. De la Cruz, simula ni Iggy Alcazar, ang boses ay malalim at kalmado, pero may tono ng pagiging direkta. I'm Iggy Alcazar. I understand you're having a multiple pregnancy. Tumango lang si Thea, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Naramdaman niya ang mainit na pakiramdam sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, hinuhusgahan siya. Para bang alam na niya ang lahat ng sikreto niya. Please, have a seat, dagdag ni Iggy Alcazar, itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo si Thea. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilabas niya ang kanyang referral letter at ang kanyang ultrasound results. Kinuha ito ni Iggy Alcazar ng walang salita. Tinitigan niya ang mga dokumento ng matagal na para bang iniskan ang bawat detalye. 5 babies. Quite a surprise, komento ni Iggy Alcazar, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mga papeles. Walang ngiti. Walang kahit anong emosyon. Opo, sagot ni Thea, ang boses ay halos pabulong. Gusto niyang magpaliwanag, sabihin na hindi niya ito sinasadya, na hindi niya maalala ang lahat,
pero pakiramdam niya ay hindi siya pakikinggan. Based on your records, your pregnancy is high risk. We need to monitor you closely, paliwanag ni E.A. Alcazar. We'll need to run series of tests, more extensive than usual, to ensure the health of both you and the fetuses. Habang nagsasalita si E.A. Alcazar, napansin ni Thea ang isang silver bracelet sa pulso niya. Kamukhang-kamukha ito ng bracelet niya, kahit na mas maskulin ang disenyo. At ang ukit. E.A. Gulat na gulat si Thea. Halos hindi siya makahinga. Nagtama ang kanilang paningin. Sandaling nabasag ang malamig na tingin ni E.A. Alcazar. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata, pagkilala? Pagkabigla? Hindi maintindihan ni Thea. Pero agad din itong nawala at bumalik ang kanyang walang emosyong ekspresyon. May problema ba, Gines de la Cruz? Tanong ni E.A. Alcazar. Ang kanyang tono ay walang pinagbago. Wala po, Dossie, mabilis na sagot ni Thea, iniwas ang tingin. Nagkamali lang siguro siya. Marami namang bracelet na may ganoong disenyo. Pero bakit ise? Nagpatuloy si E.A. Alcazar sa pagpapaliwanag ng mga procedures. Ang kanyang bawat salita ay teknikal, tumpak at puno ng kaalaman. Hindi maikakaila na napakagaling niya. May tiwala si Thea na mapapangalagaan niya ang kanyang mga anak. Pero may bahagi rin sa kanya na nararamdaman ang lamig at distansya nito. Pagkatapos ng halos 1 oras na konsultasyon at pagkuha ng preliminary tests, ibinigay ni E.A. Alcazar kay Thea ang isang folder. This contains your schedule for the next few weeks. Make sure to follow it strictly. Any concerns, contact the secretary. Tumayo si Thea, hawak ang folder. Dossie, may itatanong lang po ako. Tumingin muli si E.A. Alcazar sa kanya, may pagka-inosente sa kanyang mga mata. Ano iyon? Yung ama po ng mga anak ko, simula ni Thea, nanginginig ang boses. Pakiramdam niya ay nabubulunan siya sa salitang iyon. Hindi ko po kasi siya mahanap. Walang emosyon ang mukha ni E.A. Alcazar. Tinaasan niya si Thea ng kilay, at ang kanyang mga mata ay tila tumago sa kanya. Ang tingin niya ay mahirap basahin, tila may pag-uusisa, ngunit may bahagi rin ang paghatol. Hindi niya po maalala, tanong ni E.A. Alcazar, ang kanyang boses ay mas malalim ngayon at para bang may bahid ng pagsubok. Hindi siya nagulat. Hindi siya nag-aalala. Kalmado lang siya. Opo. May isang insidente po na hindi ko maalala ng buo, sagot ni Thea, halos ikahiya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang matinding pagkapahiya. Tiningnan ni E.A. Alcazar ang kanyang mga mata, isang tingin na parang nakikita ang lahat ng nasa isip niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin sa wrist ni Thea, at sandaling nagtaga sa bracelet na may ukit na E. A father's identity is important, Gines de la Cruz. For the children, and for you, sabi ni E.A. Alcazar, ang kanyang boses ay malalim at may diin. I hope you find him soon. Walang imik si Thea. Nakatayo lang siya, habang ang mga salita ni E.A. Alcazar ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang tingin niya sa bracelet. Ang kanyang kalmado pero matalim na tanong. Gines de la Cruz, may itatanong ka pa ba? Tanong niya ulit. Napailing si Thea. Wala na po, Dossie. Salamat po. Umalis si Thea sa klinik, bit-bit ang folder at ang kaba sa kanyang dibdib. Ang tingin ni E.A. Alcazar sa bracelet niya, at ang kanyang huling tanong tungkol sa ama ng kanyang mga anak, ay nag-iwan ng malalim na bakas. May alam ba siya? O nagkataon lang? Naglalakad si E.A. Rafael Alcazar sa mahabang pasilyo ng ospital, papunta sa kanyang opisina. Normal na araw. Maraming pasyente. Maraming operasyon. Pero may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Si Thea de la Cruz. Ang mga mata niya. Ang kanyang panginginig. At higit sa lahat, ang bracelet na EGVE sa kanyang pulso. Eksaktong kapareho ng disenyo ng sa kanya, maliban sa ito ay mas pambabae. Pagpasok niya sa kanyang opisina, umupo siya sa swivel chair at tinitigan ang kanyang sariling pulso. Naroon ang kanyang sariling silver bracelet na may ukit ding tiyi. Matagal na niya itong suot. Isang alaala ng nakaraan na pilit niyang nililibing. AHT Divine Heartbeat Angel.
Yan ang naisip niyang pangalan para sa anak niya sana kay Clara, ang kanyang yumaong fiance. Naalala niya ang araw na inukit niya ang mga letra sa bracelet na iyon, puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit ang lahat ay naglaho ng isang trahedya ang bumawi sa buhay ni Clara at ng kanilang sanggol. Dahil sa trahedyang iyon, naging malamig si Rafael. Ibinuhos niya ang lahat sa trabaho, naging workaholic. Natuto siyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng profesionalismo at matikas na tindig. Ayaw na niyang maramdaman ang sakit. Ayaw na niyang magtiwala. Pero ang bracelet ni Thea. Biglang may pumasok na alaala. Isang gabi, ilang buwan na ang nakakaraan. Naalala niya ang sakit sa puso. Ang anibersaryo ng pagkamatay ni Clara. Uminom siya. Maraming alak. Sobra. Ang mga piraso ng alaala ay unti-unting nabubuo. Isang bar. Isang malakas na tugtog. Isang babaeng umiiyak sa gilid, mukhang balisa. Naalala niya ang kanyang paglapit. Ang pag-uusap. Hindi niya matandaan ang mga salita, pero naalala niya ang pakiramdam ng pagkakaugnay. Ng pagiging magkasama sa isang gabi ng kalungkutan at pagkalito. Naalala niya ang kanyang pag-aalok na ihatid ang babae. Ang kanyang apartment. Ang gabi ay naging isang malabong ulap pagkatapos niyon. Nagising siya na may matinding hangover at pakiramdam ng pagkabigo sa sarili. Agad siyang umalis, hindi na muling lumingon. Hindi na siya nag-abalang magtanong ng pangalan. Hindi na siya nag-abalang balikan ang gabing iyon. Pilit niya itong binura sa isip niya. Kinuha niya ang folder ni De La Cruz. Binuklat niya ito. Tiningnan niya ang mga detalye. Ang kanyang address, trabaho, ang petsa ng huling regla. Lahat ay nagtutugma. Ang petsa ng conception ay eksakto sa petsa ng gabi na iyon. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Para siyang nabubulunan. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Isang gabi lang. Isang maling desisyon sa gitna ng matinding kalungkutan. At ngayon, 5 buhay ang resulta. Nagmadali si Rafael na kunin ang kanyang laptop. Nag-login siya sa security system ng kanyang apartment building. Kung matandaan niya ang oras ng pagdating niya, baka makita niya ang footage. Iyon ang pinakamabilis na paraan para malaman ang totoo. Pinagmasdan niya ang mga video. Oras. Petsa. Nahanap niya. Ang footage ay malabo, pero kitang-kita niya ang sarili niya na inaalalayan ang isang babae papasok sa building. Malabo ang mukha ng babae, pero may suot itong isang blouse na may kakaibang print. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay. Biglang may kumislap sa screen. Isang silver bracelet sa pulso ng babae, eksaktong kapareho ng disenyo ng sa kanya. Nanlamig si Rafael. Hindi na siya makahinga. Ang babae sa footage ay si De La Cruz. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang nakakabinging katotohanan. Siya ang ama ng 5 bata na dala ni Thea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Napakalaking responsibilidad. 5 buhay. Isang gabi ng pagkalimot. Ang kanyang takot sa pagkabigo, ang kanyang takot na maulit ang nakaraang trahedya, ay bumalik ng mas matindi kaysa dati. Paano niya sasabihin kay Thea? Paano niya haharapin ang katotohanan ito? Bumalik siya sa kanyang desk, nakatitig sa monitor. Ang mukha ni De La Cruz ay nasa screen, sa kanyang medical record. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, pero may bahid ng kalungkutan at pagkalito. Nakita ni Rafi ang kanyang sarili sa mga mata ni Thea. Napakabigat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa kanyang balikat. May 5 buhay na nakasalalay sa kanya. At sa kasamaang palad, ang 5 buhay na iyon ay bunga ng kanyang pagkakamali. Tumayo si Rafael, lumapit sa bintana, at tiningnan ang syudad sa ibaba. Ang kanyang isip ay parang umiikot. Anong gagawin niya? Paano niya haharapin ang sitwasyong ito? Ang una niyang naisip ay ang kaligtasan ni Thea at ng mga bata. Kailangan niya silang protektahan. Pero may bahagi rin sa kanya na natatakot. Takot sa commitment. Takot sa sakit. Takot na maulit ang nakaraan. Napagdesisyonan niya. Sa ngayon, mananahimik muna siya. Hindi dahil sa duwag siya, kundi dahil kailangan niya ng oras para planuhin ang susunod na hakbang.
Kailangan niya munang siguruhin na ligtas si Thea at ang mga bata. Kailangan niyang malaman kung paano siya magiging isang ama sa 5 bata na hindi niya sinasadyang mabuo. May kumatok sa pinto. Dosi, may sunod na pasyente na po kayo. Mabilis na isinara ni Rafi ang kanyang laptop. Inayos niya ang kanyang salamin. Binalik niya ang kanyang malamig at propesyonal na maskara. Papasukin mo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng bagyong nagaganap sa kanyang kalooban. Ihanda ang ultrasound room. Ang bahay nila sa Batangas ay hindi kasing moderno ng apartment niya sa Maynila, pero mas presko ang hangin at mas malawak ang tanawin. Mas payapa. Ito ang naramdaman ni Thea habang pinagmamasdan ang naglalakihang puno ng mangga sa likod bahay. Dito siya lumaki at dito siya bumalik para harapin ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Thea, kumain ka na, tawag ni Aling Elena, ang kanyang ina, mula sa kusina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, pero mayroon ding matinding pagmamahal. Dahan-dahang lumabas si Thea mula sa kwarto. Simula nang sabihin niya sa kanyang ina at kapatid na si Jomar ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ramdam niya ang unconditional support nila. Walang paghusga. Walang galit. Tanging pag-unawa at pag-aalala. Hindi ko po talaga alam kung paano ko po kayo pasasalamatan, sabi ni Thea habang kumakain ng sinangag at tuyo na inihanda ng ina. Kayo lang po talaga ang kasama ko sa laban na to. Anak, walang anuman yan. Kadugo ka namin. At ang mga apo ko, walang kasalanan sa mundong to, sagot ni Aling Elena, hinagod ang likod ng anak. Magiging maayos din ang lahat. Tiwala lang. Si Jomar naman, kahit tahimik, ay laging naroon para sa kanya. Inaasikaso ang mga maliliit na bagay, tulad ng pagkuha ng gamot niya sa botika o pag-alalay sa kanya tuwing naglalakad sila sa bayan. Ramdam ni Thea na kahit papaano, may pamilya siyang kakapitan. Ang kanyang routine sa Batangas ay simple, umaga, tulog, tanghali, konting lakad-lakad sa hardin, hapon, kaunting pagbabasa o panonood ng TV. Ang pinakakaabangan niya ay ang kanyang mga check-up. Dahil sa sitwasyon niya, madalas ay online consultation ang ginagawa niya kay Rafael Alcazar. Sa simula, nahihirapan pa rin siyang tingnan ang malamig nitong mukha sa screen. Parang hindi siya komportable. Pero habang tumatagal, napansin niya ang profesionalismo nito. Ang bawat tanong ay tumpak. Ang bawat payo ay detalyado. Ms. De La Cruz, make sure you're taking your supplements religiously, paalala ni E.A. Alcazar sa isang video call. Your iron levels are still a bit low. And limit your salt intake. Opo, Dolphy, sagot ni Thea. How are you feeling? Any unusual pains? Bleeding, tanong niya, ang boses ay parating pareho, walang emosyon. Wala naman po. Medyo pagod lang po talaga, sagot ni Thea, hinimas ang kanyang lumalaking tiyan. That's normal with multiple pregnancies. Just make sure to rest as much as you can, payo ni E.E. Alcazar. Napakaseryoso niya parati. Ngunit minsan, sa gitna ng kanyang mga teknikal na paliwanag, may mga sandali na nagpapakita ng kanyang pagiging maaalalahanin. Isang beses, habang nagrereklamo si Thea tungkol sa morning sickness, sinabi niyang, "Try to eat small, frequent meals, Ms. De La Cruz. And ginger tea helps." Hindi iyon ang inaasahan ni Thea mula sa isang malamig na doktor. Isang hapon, habang naghahanda siya para sa kanyang regular na ultrasound, nakatanggap siya ng tawag mula sa sekretary ni E.E. Alcazar. Ms. De La Cruz, your doctor wants to see you personally for your next checkup, sabi ng secretary. He believes it's important for him to assess your condition physically. Kinabahan si Thea. Kung pupunta siya sa Maynila, magastos. Pero kung ang doktor mismo ang nagsabi, marahil ay mahalaga. Kinabukasan, maaga pa ay bumiyahe na si Thea pabalik ng Maynila. Naramdaman niya ang kakaibang kaba habang papunta sa ospital. Iba ang pakiramdam pag personal. Pagdating niya sa klinik, nandoon na si E.E. Alcazar, naghihintay. Sa pagkakataong ito, mas tahimik siya kaysa dati. Habang iniskan niya ang kanyang tiyan gamit ang ultrasound machine, ipinapaliwanag niya ang mga nakikita niya, ang tibok ng 5 puso, ang paglaki ng mga sanggol. They're growing well, Ms. De La Cruz. That's a good sign, sabi ni E.E. Alcazar, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor. The smaller one is catching up.
Naramdaman ni Thea ang matinding ginhawa. Nakikita niya ang 5 maliliit na anyo sa screen at napangiti siya. Ito ang kanyang mga anak. Ang kanyang pag-asa. Biglang, habang inaayos ni Iki Alcazar ang posisyon ng ultrasound probe, aksidenteng nadikit ang kanyang kamay sa pulso ni Thea. Naramdaman ni Thea ang lamig ng kanyang balat at ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman din niya ang pagtama ng kanilang mga bracelet. Napatigil si Iki Alcazar. Napatingin siya sa kamay ni Thea, sa bracelet nitong may ukit na iri. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa mga mata ni Thea. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtama. Ang malamig na pader na laging nakaharang sa mukha ni Iki Alcazar ay tila nabasag. Nakita ni Thea ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang uri ng pagkalito, ng pag-iisip at isang bahid ng kalungkutan. Hindi maintindihan ni Thea. Nagtagal ang tinginan nila hanggang sa maramdaman ni Thea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Biglang ibinalik ni Iki Alcazar ang kanyang tingin sa screen. Okay, tapos na tayo, Diaz de la Cruz. Everything looks fine for now. We'll continue to monitor you closely. Kahit na bumalik sa dati ang kanyang profesional na tono, ramdam ni Thea na may nagbago. May kakaiba sa tinginan na iyon. Isang munting kislap na tila nagkukubli ng isang malaking sikreto. Ang bracelet na ijili. Ang aksidenteng pagdikit ng kanilang mga kamay. At ang kakaibang titig ni Iki Alcazar. Hindi niya maintindihan pero may bumubulong sa kanyang isip. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nakatitig si Iki Rafael Alcazar sa kanyang laptop. Ang screen ay nakaharap sa isang bukas na web browser. Mula nang makita niya muli si Thea de la Cruz at ang kapareho nitong bracelet na may ukit na ijili, hindi na siya mapakali. Ang mga piraso ng alaala mula sa gabing iyon ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, mas malinaw na kaysa dati. Naalala niya ang bar. Ang matinding lungkot na naramdaman niya sa anibersaryo ng pagkamatay ni Clara at ng kanilang anak. Ang alak na ininom niya halos walang preno. At pagkatapos, ang pagkakita niya kay Thea sa sulok, na umiiyak din naalala niya ang malalim na usapan, ang pagbabahagi ng kalungkutan, kahit na malabo na ang mga salita. May kung anong koneksyon na agad silang naramdaman, dalawang kaluluwang nasasaktan sa dilim ng gabi. Naalala niya ang kanyang pag-aalok na ihatid siya. Ang biyahe. Ang pagtulong sa kanya na makapasok sa apartment. At ang lahat ng sumunod ay naging malabong ulap. Ngayon, mayroon na siyang isang kasiguraduhan. Hindi lang basta pagkakapareho ng bracelet. Ang petsa ng paglilihi ni Thea ay eksaktong nagtutugma sa petsa ng gabing iyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi na ito coincidence. Ito na ang katotohanan. Napatingin siya sa sarili niyang bracelet. Ang ukit na EGVE ay para kay Clara, ang kanyang divine heartbeat angel. Ito ay sagisag ng isang pangarap na nawala. Ngunit ngayon, may ibang kahulugan na yata ito. Kailangan niyang makasiguro, lampas sa pagdududa. Walang puwang para sa pagkakamali, lalo na at 5 buhay ang nakasalalay. Nagpadala siya ng email sa kanyang assistant, si Nurse Gina. Gina, pakihanda ang mga kinakailangang forms para sa paternity test. Kailangan ko ito ASAP discreetly. Walang tanong si Gina. Sanay na siya sa pagiging seryoso at direkta ni Iki Alcazar. Napakabigat ng paghihintay. Bawat minuto ay parang oras. Bawat tunog sa labas ng kanyang opisina ay nagpapalakas ng kaba sa kanyang dibdib. Isang gabi lang. Isang gabi ng kahinaan. Paano niya haharapin ang ganitong responsibilidad? Naalala niya ang mukha ni Thea sa huling check-up. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa para sa kanyang mga anak, pero may bahid ng takot at pagkalito tungkol sa ama ng mga ito. Pinoprotektahan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagiging malamig, pero ngayon, naramdaman niya ang matinding pagkaawa para kay Thea. Siya lang ang umaako sa lahat. Naramdaman niya ang pagkakasala. Bakit niya hinayaang mangyari ito? Bakit hindi niya agad inalam ang katotohanan? Ang kanyang takot sa commitment, ang kanyang takot na masaktan ulit matapos mawala si Clara, ang nagtulak sa kanya na maging bulag sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Bawat galaw ni Thea sa kanyang klinik ay binibigyan niya ng masusing atensyon. Ang paghawak niya sa kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga. Ang kanyang pilit na pagngiti sa kabila ng pagod.
Mas pinag-aralan niya ang bawat detalye ng kanyang medical records. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang family history. Kinuha niya ang isang buhok na naiwan ni Thea sa clinic chair. Pilit siyang naghanap ng isang paraan para makakuha ng sample nang hindi nagdududa si Thea. Kailangan niyang maging maingat. Kinontak niya ang isang pribadong laboratorio, ang pinagkakatiwalaan niya sa mga sensitibong kaso. Sinigurado niyang ang proseso ay kumpidensyal at mabilis. Ang resulta, iyon ang pinakamahabang paghihintay sa kanyang buhay. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng journal sa kanyang opisina, may kumatok. Si Gina. Hawak nito ang isang brown envelope. Dosi, narito na po ang results, sabi ni Gina, ang kanyang boses ay kalmado, pero may bahid ng pag-aalala. Alam niyang may espesyal na kaso si Thea de la Cruz. Kinuha ni Rafi ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito at inilabas ang papel. Ang mga salita ay tila sumayaw sa kanyang paningin. Binasa niya ang bawat linya, bawat numero. Probability of paternity, 99.9%. Para siyang sinaksak sa puso. Tumigil ang mundo niya sa loob ng ilang sandali. Ito na. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naging isang konkretong katotohanan. Siya nga. Siya ang ama. Siya ang ama ng 5 bata ni Thea de la Cruz. Napaupo siya sa kanyang upuan, nanginginig ang buong katawan. Tiningnan niya ang larawan ni Thea sa kanyang computer screen, pagkatapos ay ang ultrasound images ng 5 maliliit na nilalang. Ang responsibilidad na ito ay higit pa sa anumang naranasan niya. Paano niya sasabihin kay Thea? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang katahimikan? Ang takot sa pagkabigo ay bumalik ng mas matindi. Takot na hindi siya maging sapat para sa kanila. Takot na ang nakaraan ay muling bumalik. Tumayo si Rafi at lumapit sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Isang doktor. Isang lalaking mayaman at matagumpay. Pero sa loob, isa siyang taong takot. Takot sa pagmamahal. Takot sa sakit. Hindi na niya kayang tumakbo. Ang 5 bata na ito ay nangangailangan ng ama. At si Thea, kailangan niya ng kasama sa laban na ito. Inayos niya ang kanyang salamin. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Thea. Para sa kanilang mga anak. Naglakad siya papunta sa bintana, tinitigan ang syudad sa ilalim. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang liwanag na iyon ay parang isang paalala. Hindi siya pwedeng magtago sa dilim. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Kailangan niyang protektahan ang kanyang bagong pamilya. Ang araw ay nagiging mas mahaba para kay Thea habang lumalaki ang kanyang tiyan. Ang bawat paggalaw ng 5 sanggol sa kanyang sinapupunan ay paalala ng malaking responsibilidad na nakaatang sa kanya. Nasa Manila siya ngayon para sa kanyang regular na check-up at medyo masakit na ang kanyang likod sa bayahe. Nakaupo siya sa waiting area ng klinik ni E. Alcazar, nagbabasa ng isang magazine para libangin ang sarili. Ang mga buntis na nasa paligid niya ay karaniwang nakangiti, kasama ang kanilang mga asawa. Napabuntong hininga si Thea. Kailan kaya niya mararanasan iyon? Ang magkaroon ng kasama ng ama ng mga anak niya. Enz de la Cruz, tawag ng sekretary ni E. Alcazar. Tumayo si Thea, dahan-dahan dahil sa kanyang tiyan. Papasok na sana siya sa loob nang biglang may isang matikas na babae ang lumitaw mula sa likod ng isang pinto. May suot itong isang eleganteng power suit, at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. May aura ito ng kapangyarihan at pagiging sopistikada. Ang babae ay direktang lumapit sa counter, at ang kanyang mga mata ay nanatili kay Thea sa loob ng ilang segundo. May kung anong tingin sa mga mata nito, pagtataka, at pagkatapos ay pagkadismaya. Is A. Alcazar available? Tanong ng babae sa sekretary. Ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. May pasyente po siya, Attorney Mercado. May appointment po ba kayo? Sagot ng sekretary. Attorney Sofia Mercado. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Thea nang marinig ang pangalan. Ang tunog ng pangalan ay parang may hatid na panganib. Wala. Just dropping BF, sagot ni Sofia, at bumaling muli ang kanyang tingin kay Thea. Sa pagkakataong ito, may bahid na ng paghusga.
Ikaw ba si Ines de la Cruz? Diretsong tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa lumalaking tiyan ni Thea. Nagulat si Thea sa diretsang tanong. Opo. Ako nga. Ngumiti si Sofia, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naririnig ko na ang tungkol sa'yo. Ikaw pala ang special case ni Rafe. Naramdaman ni Thea ang init ng kahihiyan sa kanyang pisngi. Special case. Nagulantang siya sa tono ni Sofia. Hindi ko po maintindihan. Oh, you don't? Sagot ni Sofia, may pagkasarkastiko sa kanyang boses. Well, Ines de la Cruz, I'm Sofia Mercado. I used to be C.A. Alcazar's fiance. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Thea. Naging fiance? Ibig sabihin. Nagtagal ang relasyon nila. Hindi lang ito basta fling. Hindi ko po alam, bulong ni Thea. Well, ngayon alam mo na, sagot ni Sofia, ang kanyang tingin ay matalim. At dahil kilala ko si Rafe, alam kong may rason siya kung bakit kanya tinutulungan. Hindi siya basta-basta tumutulong. Naramdaman ni Thea ang galit na unti-unting namumuo sa kanyang kalooban. Ito ang unang beses na may diretsang humusga sa kanya ng harap-harapan. Gagawin po ba namin ang check-up o hindi? Tanong ni Thea sa sekretary, pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na po, Ines de la Cruz. Nasa loob na po si Dosi. Pwede na po kayong pumasok, sabi ng sekretary, mukhang naawa kay Thea. Nang pumasok si Thea sa klinik ni E. Alcazar, nandoon na si Sofia. Nakatayo siya sa gilid ng desk ni Rafe, nakangiti ng matamis. Rafe, dilis dear, sabi ni Sofia, lumapit at hinalikan sa pisngi si Rafe. Ngunit ang tingin niya ay nasa Thea pa rin, maihamon sa kanyang mga mata. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Rafe. Sofia, hindi ko alam na darating ka. Oh, just wanted to check on you. And of course, meet your interesting patient, sabi ni Sofia, binigyang diin ang salitang ki-interesting. Naglakad si Thea papunta sa upuan, ramdam ang bigat ng tingin ni Sofia. Hindi siya komportable. Sofia, I have patient. We can talk later, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay kalmado pero may diin. Of course, darling. Ayoko namang makaabala, sagot ni Sofia, pero hindi siya umalis. Tumayo lang siya sa isang sulok, nakamasid. Nagsimula ang check-up. Habang ini-explain ni Rafe ang kanyang kondisyon, ramdam ni Thea ang mga mata ni Sofia na nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang display sa isang museum. So, 5 babies, ha? Komento ni Sofia, na para bang kaswal lang, habang tinitingnan ang ultrasound screen. That's quite a handful. Sino naman kaya ang mapalad na ama? Kumunot ang noo ni Rafe. Tiningnan niya si Sofia ng matalim. Sofia, please. This is a medical consultation. Ngunit nagpatuloy si Sofia, na para bang hindi niya narinig si Rafe. I mean, it's quite rare, isn't it? Unless there's some kind of fertility treatment involved. Or very adventurous night. Namula si Thea. Attorney Mercado, wala po kayong karapatan. I have every right, Ines de la Cruz. I care about Rafe. And I'm sure he wouldn't want to be involved in anything messy, putol ni Sofia, na may mapanuksong ngiti. Napakasakit ng mga salita ni Sofia. Gusto ni Thea na tumayo at umalis, pero hindi niya magawa. Kailangan niya si E. Alcazar. Para sa mga anak niya. Sofia, that's enough, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Oh, am I being too blunt, Rafe? Just stating the obvious, sagot ni Sofia, umikot para tingnan si Rafe ng diretso. Napakalaki ng tiyan ni Ines de la Cruz. At wala siyang asawa. Very unusual for a woman carrying quintuplets. There, you can proceed to the examining room, sabi ni Rafe, walang tingin kay Sofia. Nagmadali si Thea na pumasok sa examining room. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa pagiging walang modo ni Sofia. At ang tingin niya sa bracelet niya. Maya-maya, pumasok si Rafe sa examining room. Mas seryoso siya kaysa dati. Pasensya ka na sa kanya, Thea, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. She can be difficult. Hindi sumagot si Thea. Nagpatuloy si Rafe sa check-up.
Habang ginagawa niya ang ultrasound, pakiramdam ni Thea ay may distansya pa rin sa pagitan nila sa kabila ng pagmamalasakit na nakita niya sa mga mata ni Rafi kanina. Pagkatapos ng check-up, sinabi ni Rafi ang mga dapat gawin ni Thea. Pero bago siya umalis, sinabi ni Sofia ang huling salita. Rafi, naiwan ko ang aking cellphone sa iyong desk, sabi ni Sofia, pumasok sa examining room na parang kaswal lang. Pagkatapos ay tiningnan niya si Thea ng matalim. And Inés de la Cruz, I'm just telling you, Rafi is important to me. And I won't let anyone, or anything, ruin his reputation, or his future. He deserves someone who can stand by him, without any complications. Biglang lumapit si Sofia sa desk ni Rafi at kinuha ang kanyang telepono. Habang ginagawa niya ito, sinadya niyang idikit ang kanyang kamay sa bracelet ni Thea na nasa sedetable. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang ukit na ihi. Nagkatinginan sila ni Thea. Sa mga mata ni Sofia, may isang bagong pagdududa, isang bagong hinala na nagpapatindi ng kaba sa dibdib ni Thea. Hindi mapakali si Rafael Alcázar sa kanyang opisina. Kahit anong gawin niya, ang boses ni Sofia, ang kanyang mapanuksong ngiti, at ang tingin niya sa bracelet ni Thea ay umalinggaw sa kanyang isip. Alam niyang malapit na si Sofia sa katotohanan. At mas lalong alam niyang hindi na niya pwedeng itago pa sa Thea ang lahat. Ang pagiging malamig niya at pagtatago sa likod ng profesionalismo ay naging baluktot na depensa. Ang takot niya sa responsibilidad, ang takot niyang masaktan muli, ay nagtulak sa kanya na maging duwag. Ngunit ngayon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Thea. Ang kahihiyan. Hindi niya pwedeng hayaang masaktan pa ito ng iba, lalo na ni Sofia. Hinimay niya ang mga pahina ng medical records ni Thea. 5 buhay. 5 tibok ng puso. Ang responsibilidad ay bumigat sa kanyang balikat, pero ngayon, kasama nito ang isang pakiramdam ng proteksyon. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Thea. Ilang ring bago ito sumagot. Inés de la Cruz, I need to talk to you. Ngayon din can you come back to the clinic? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, pilit na pinipigilan ang pagmamadali. Docs? May problema po ba? May kaba sa boses ni Thea. Please. It's important. Hindi ito tungkol sa check-up mo, sabi ni Rafi. Hintayin kita. Ibinaba niya ang telepono at umupo. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ito na. Ang oras para harapin ang katotohanan. Ang pinakamatinding konfrontasyon sa kanyang buhay. Ilang minuto ang lumipas at pumasok si Thea sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay halatang nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay mapupula, marahil ay galing sa iyak. Dosi, ano po bang nangyayari? Tanong ni Thea. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na parang pinoprotektahan ang mga anak niya. Tumayo si Rafi at lumapit sa kanya. Thea, please, umupo ka. Umupo si Thea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Huminga ng malalim si Rafi. Thea, mayroon akong dapat sabihin sa'yo. At alam kong magiging mahirap ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Thea. Naalala mo ba ang gabing iyon? Ang gabing nabuo ang mga bata. Tumango si Thea, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi po buo, Dos. Malabo po. May nakilala po akong lalaki, pero hindi ko na po maalala ang mukha niya. Thea, sabi ni Rafi, ang lalaking iyon ako iyon. Para siyang nakakita ng kidlat sa mukha ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapagsalita. Ikaw, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Impossible po. Hindi po pwede. Alam ko. Mahirap paniwalaan. Pero ito ang totoo, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay kalmado, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ko alam kung paano ka lumitaw sa bar na iyon, pero nasa matinding kalungkutan ako noong gabing iyon. Ang anibersaryo ng pagkamatay ng fiancé ko. At ng anak namin sana. Ikinuwento ni Rafi ang lahat. Ang pagkawala ni Clara. Ang matinding depresyon na dinala niya. Ang pagiging lasing niya noong gabing iyon. Ang kanyang takot na harapin ang katotohanan nang una niyang makita ang bracelet ni Thea. Ang kanyang pagdududa at ang kanyang lihim na paternity test.
Natatakot ako, Dea, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay may bahid na ng emosyon, hindi na ang malamig na doktor na nakasanayan ni Dea. Natatakot ako na ulitin ang nakaraan. Natatakot akong mawalan muli. At natatakot akong hindi ako maging karapat-dapat na ama para sa kanila. Ang mga mata ni Thea ay napuno ng luha. Hindi dahil sa kalungkutan kundi sa galit. Natakot. Hindi karapat-dapat. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko, Doth? Ang paghahanap, ang paghuhusga ng tao. At ikaw, narito ka lang, alam ang lahat, at hinayaan mo akong mag-isa sa lahat ng ito. Tumayo si Thea, nanginginig ang buong katawan. Ginamit mo ang trabaho mo para itago ang sikreto mo. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit hinayaan mo akong maghanap mag-alala? Thea, pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko kayo, sabi ni Rafe, lumapit kay Thea, pero umatras ito. Gusto kong masiguro na ligtas ka. Na malakas ka. At na magiging maayos ang mga bata. Ligtas? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Sa pamamagitan ng pagtatago. Sabi ni Thea, lumuluha. Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon lang? Dahil ba kay Sofia? Biglang bumalik ang malamig na tingin sa mga mata ni Rafe. Hindi iyon ang dahilan. Ang dahilan ay kailangan kong maging handa. Para sa lahat ng ito. Handa? Handa kang itago ang katotohanan? Sigaw ni Thea, ang kanyang boses ay halos mabali. Hindi ko po kayo maintindihan. Doktor po kayo. Alam niyo po ang tama. Pero ginawa niyo to. Naramdaman ni Thea ang matinding sakit sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa pagkabigla, kundi sa pakiramdam ng pagtataksil. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa kalusugan ng kanyang mga anak, ang lalaking hinahangaan niya sa profesionalismo, ay siya ring lalaking nagsinungaling sa kanya. At yung bracelet ko, tanong ni Thea, hinawakan ang bracelet na IGVE sa kanyang pulso. Para sa kanya pala yan? Isang alaala ng patay mo. Napatigil si Rafe. Thea, hindi ganoon. Nagkataon lang. Nagkataon? Lahat ba nagkataon, daw si, putol ni Thea, umiling. Ang buong buhay ko, nagulo dahil sa isang gabing nagkataon lang. At ngayon, ikaw pa ang ama? Ang ama na nagtago sa akin. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang tiyan. Ang sakit ng contraction. Pero hindi niya pinansin. Ang sakit ng emosyon ay mas matindi. Thea, makinig ka sa akin, pakiusap ni Rafe, lumapit muli. Wala na akong gustong marinig, Dorothy. Ayoko na, sabi ni Thea, lumuha ng malakas. Paano mo nagawang itago ang ganito kalaking bagay? Paano mo nagawang tingnan ako araw-araw nang walang sinasabi? Bumalik siya sa upuan, pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. Umalis na po ako. Hindi ko po yata kaya. Thea, hindi ka pwedeng umalis, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan mo ako. Kailangan ka ng mga bata. Ako ang doktor mo. Hindi. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan, sagot ni Thea, umiling. Hindi na. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Nagmadali siyang lumabas ng opisina, naramdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Naiwan si Rafe sa loob ng kanyang opisina, nakatayo, nakatitig sa pintong isinara ni Thea. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isip. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Para siyang sinaksak sa puso. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang sakit na dulot ng kanyang nakaraan. Nawala sa kanya si Thea. At kasama nito, nawala ang tiwala na pilit niyang binubuo. Napakabigat ng bawat hakbang ni Thea habang lumalabas siya mula sa klinik ni E. Alcazar. Ang kanyang tiyan ay masakit, pero mas masakit ang kanyang puso. Ang galit ay unti-unting napalitan ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga anak ay ang siya ring naglihim sa kanya. Thea, ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Bungad ni Bianca, ang kanyang kaibigan, na naghihintay sa labas ng klinik. Agad itong lumapit at inalalayan siya. Niyakap ni Thea si Bianca, at doon na niya ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Si E. Alcazar, siya ang ama. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ano?
Dinala ni Bianca si Thea sa isang kalapit na coffee shop. Doon, sa gitna ng ingay ng tao, ikinuwento ni Thea ang lahat. Ang pagtatago ni Rafay, ang dahilan niya, at ang pagkabigo niya sa lahat. Hindi ko maintindihan, Thea, sabi ni Bianca, nalilito. Bakit niya tinago? Kung siya ang ama, dapat ay tinulungan kanya agad. Yun nga, di. Yun ang tanong ko. Natatakot daw siya. Takot sa responsibilidad, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Pero paano naman ako? Paano naman ang mga bata? Habang naghihirap ako, alam niya ang totoo. Naramdaman ni Thea ang matinding pagkadismaya. Hindi lang sa pagtatago ni Rafay, kundi sa kanyang sarili dahil pinayagan niyang magkaroon ng kahit na kaunting pag-asa sa lalaking iyon. Habang nag-uusap sila, nagring ang telepono ni Thea. Si Aling Elena. Anak, nasaan ka? Tumawag si Ua Alcazar. May gusto raw siyang sabihin sa amin. Mukhang seryoso, sabi ng kanyang ina, may kaba sa boses. Nag-aalangan si Thea. Pero alam niyang kailangan niyang sabihin sa kanyang pamilya ang lahat. Umuwi na po ako. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Pagdating niya sa kanilang bahay sa Batangas, naroon na ang kanyang ina at si Jomar, na halatang nag-aalala. Kinumpronta na pala sila ni Ua Alcazar. Thea, bakit hindi mo sinabi na siya ang ama? Tanong ni Aling Elena, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ikinuwento ni Thea ang lahat mula sa simula. Ang gabi. Ang bracelet. Ang pagtatago ni Rafay. Ang pagkikita nila ni Sofia. Ang lahat ng emosyon na kanyang nararamdaman. Nakinig lang si Aling Elena at Jomar, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pag-unawa. Anak, mahirap man tanggapin pero ang importante ngayon ay ang mga bata. At kung siya talaga ang ama, may karapatan silang lumaki na may kinikilalang ama, payo ni Aling Elena, hinawakan ang kamay ni Thea. Pero hindi ko sinasabing tanggapin mo agad. Bigyan mo ang sarili mo ng oras. Kinabukasan, habang nasa bahay si Thea, may nagpadala ng sobre. Isang legal document. Galing kay Attorney Sofia Mercado. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang binubuksan ang sobre. Ito ay isang demand letter na nagbabanta ng custody battle para sa mga bata. Nakasaad doon na dahil sa kanyang sitwasyon, single mother, walang stable na trabaho ngayon at sa high risk na background ng ama, na tinutukoy si Rafay na hindi kayang panindigan ang relasyon. Maaaring hindi siya maging karapat-dapat na mag-alaga ng 5 bata. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang pala si Rafi ang problema. Ngayon, may bagong kaaway siya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Rafay. Thea, nabalitaan ko. Nakuha mo na ba ang sulat ni Sofia? Tanong niya, ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-aalala. At galit na galit ako, Rafay, sabi ni Thea, ang kanyang galit ay unti-unting bumalik. Ginagawa mo lang itong mas mahirap para sa akin. Ngayon, dahil sa iyo at sa ex-fiance mo, baka mawala pa sa akin ang mga anak ko. Thea, makinig ka. I'm here to help you. Handa akong panindigan ang responsibilidad na ito. Handa akong ipaglaban kayo. Huwag kang matakot sa kanya, sabi ni Rafay, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Paano ako magtitiwala, Rafay? Paano? Sinungaling ka, sagot ni Thea, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang luha ay patuloy na umaagos. Alam kong mahirap. Alam kong nagkamali ako. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon, Thea. Para sa mga anak natin. Hindi ko hahayaang mawala sila sa'yo. At hindi ko hahayaang saktan ka ni Sofia, pakiusap ni Rafay. Napakabigat ng desisyon. Sa isang banda, galit siya kay Rafay. Pero sa kabilang banda, siya ang ama. At sa kabila ng lahat, siya ang tanging makakatulong sa kanya laban kay Sofia. Napatingin si Thea sa kanyang tiyan. Ang 5 buhay na ito. Ano ang pinakamabuti para sa kanila? Ang pakikipaglaban ng mag-isa? O ang pagkatiwalaan ang lalaking ito na sa kabila ng kanyang mga pagkukulang ay nagpapakita ng pagnanais na panindigan sila? Huminga siya ng malalim. Hindi ko po alam, Doth. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Kaya mo, Thea. Kakayanin natin. Huwag kang susuko, sabi ni Rafay.
I'll be there. Just tell me what you need. Hindi sumagot si Thea. Pinatay niya ang tawag. Naramdaman niya ang matinding pagkalito. Gusto niyang magtiwala pero napakasakit ng panloloko. Ngayon, mayroon pang banta mula kay Sofia. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Ang kanyang tiyan ay lumalaki na at ang bawat araw ay naglalapit sa kanya sa isang hinaharap na puno ng hindi kasiguraduhan. Hindi siya sigurado kung may lakas pa siya para labanan ang lahat. Bumalik si Eve kay Rafael Alcazar sa kanyang opisina at ang galit ay unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Thea, kundi dahil sa pagiging walang puso ni Sofia. Ang pagpapadala ng legal letter sa isang buntis na babae at ang pilit nitong pagpapahiya kay Thea ay hindi niya matatanggap. Napalingon siya sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Sofia. Rafe, you know I'm just looking out for you. That woman is trouble. Let me handle her. Sinundan pa ito ng isa pang mensahe, forget about those kids. Hindi mo responsibilidad ang mga yan. Let's restart, just us. If clean slate. Nanginig ang mga kamay ni Rafe habang binabasa ang mga mensahe. Ang bawat salita ay nagpapakita ng pagiging makasarili ni Sofia. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pagmamay-ari. At ngayon, ipinapakita niya ang tunay niyang kulay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sofia. Ano bang ginagawa mo, Sofia? Tanong ni Rafe, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Oh, Rafe, my love. Just protecting you from unnecessary complications, sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay tila napaka-inosente. Kailangan mo ng partner na matino, hindi yung babaeng mailimang anak sa kung sino-sino. Tigil-tigilan mo na ang pagpapahiya kay Thea. Utos ni Rafe, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi mo siya kilala. At ang mga bata, responsibilidad ko sila. Nagtawa si Sofia sa kabilang linya. Talaga, Rafe? Kailan pa? Kahapon. Kasi sa pagkakaalala ko, hindi mo naman pinansin si Thea noong una. At ngayon, nagpapanggap kang knight in shining armor. Don't make me laugh. Hindi mo naiintindihan, Sofia, sabi ni Rafe, pinipilit pakalmahin ang kanyang sarili. Ang mga bata mga anak ko sila. At walang sinumang makakakuha sa kanila mula kay Thea. Kahit ikaw. Biglang tumahimik si Sofia. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay naging matigas. Oh, ganoon. So, pinili mo ang babaeng iyan at ang kanyang mga problema over me. Over our future. Fine. CJ. Kung gusto mong magpakabayani, sige. But don't expect it to be easy. I'm an attorney, Rafe. Alam ko ang mga batas. Hindi mahirap i-prove na hindi siya capable na alagaan ang 5 bata. Magaling kang abogado, Sofia, pero hindi mo pwedeng gamitin ang propesyon mo para sa personal mong agenda, banta ni Rafe. Hindi ako papayag. Subukan mo lang. Makikita mo kung sino ang mananalo, sagot ni Sofia, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Napakasama ng loob ni Rafe. Ang sitwasyon ay lumala dahil sa pagiging bulag niya sa katotohanan. Ngayon, kailangan niyang doblehin ang pagprotekta kay Thea. Ang unang hakbang, humanap ng magaling na abogado. At mayroon siyang alam. Ang kanyang pinsan, si Atty. Marco Alcazar. Si Marco ay isang matalinong abogado, at kahit na minsan ay may pagkaprangka ito, alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Tinawagan niya si Marco at inischedule ang isang meeting. Pagdating ni Marco sa kanyang opisina, halata sa mukha nito ang pagkabigla nang marinig ang kwento ni Rafe. Rafe, seryoso ka ba? Tanong ni Marco, hindi makapaniwala. 5 bata. Sa isang one-night stand. At si De La Cruz, ang pasyente mo. Ikinuwento ni Rafe ang lahat mula sa simula. Ang gabi. Ang bracelet. Ang kanyang pagkabigla. Ang paternity test. Ang pagkabigo ni Thea. At ang banta ni Sofia. So, tinago mo. Tapos ngayon, gusto mong panindigan? Rafe, ang gulo nito, sabi ni Marco, may pagkadismaya sa kanyang boses. Maapektuhan nito ang reputasyon mo. Ang reputasyon ng pamilya natin. Marco, hindi iyon ang importante ngayon.
Ang importante ay si Thea at ang mga bata, sabi ni Rafe, tumayo. Kailangan nila ako. Kailangan nila ng proteksyon mula kay Sofia. At kailangan ko ang tulong mo. Nag-isip si Marco ng matagal. Sa huli, umiling siya. Rafe, I'll help you. Kadugo kita. Pero hindi ko ipinapangako na magiging madali ito. Lalo na at si Sofia ang kalaban. Kilala mo iyon. Maraming connections. Salamat, Marco, sabi ni Rafe, nakahinga ng maluwag. Pero Rafe, dagdag ni Marco, ang kanyang mga mata ay seryoso, hindi lang ito labanan sa korte. Laban din ito para sa tiwala ni Thea. Sa simula pa lang, nasira mo na ang tiwala niya. Kailangan mong paghirapan yan. Tumango si Rafe. Alam niya. Iyon ang pinakamahirap na laban. Kinabukasan, habang nasa ospital si Rafe, napansin niya ang mga bulungan. Ang mga nurse. Ang ibang doktor. Halatang kumalat na ang balita. Si Sofia. Alcazar, narinig ko po ang balita. Okay lang po ba kayo? Tanong ng isang nurse, may pag-aalala sa kanyang mga mata. I'm fine, nurse, sagot ni Rafe, pilit nang umingiti. Ayaw niyang ipahalata ang kanyang nararamdaman. Pero alam niyang mayroon siyang dapat gawin. Kailangan niyang protektahan si Thea. Kung kumalat na ang balita, siguradong mas mahihirapan si Thea. Nang araw na iyon, habang nasa cafeteria si Rafe, nakita niya si Sofia na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga staff ng ospital. Narinig niya ang pangalan ni Thea. Lumapit si Rafe. Attorney Mercado, maaari ba tayong mag-usap? Ngumiti si Sofia, isang peking ngiti. Oh, Rafe. Nagpapalamig lang ako. Sofia, itigil mo na to, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay malalim. Huwag mong pagkalat ang tungkol kay Thea. Bakit, Rafe? Natatakot ka ba? Natatakot kang malaman ng lahat ang pinagtataguan mo, tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay malakas, para marinig ng lahat. Ang isang respetadong doktor tulad mo, may 5 anak sa isang babaeng hindi mo maalala? Naramdaman ni Rafe ang lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Nagulantang siya. Ito na. Ang pagharap sa publiko. 5 anak ko sila. At hindi ako nagtatago, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay matigas at malinaw. Tinitigan niya si Sofia ng diretso sa mga mata. At pananagutan ko sila. Lahat. Nagulat si Sofia. Hindi niya inasahan ang diretsang pag-amin ni Rafe. Nagulantang din ang mga staff sa cafeteria. Ang mga bata at ang kanilang ina, si Thea de la Cruz, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. At walang sinuman ang may karapatang husgahan sila, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Lalo na ang mga taong walang kinalaman sa buhay nila. Pagkatapos noon, tinalikuran niya si Sofia at umalis sa cafeteria. Hindi niya pinansin ang mga bulungan sa paligid. Ang mahalaga ay nagawa niyang panindigan si Thea sa harap ng lahat. Sa kabila ng lahat, alam niyang may nagawa siyang tama. Ang pagtatanggol kay Thea. Iyon ang simula. Napakadilim ng mga ulap sa labas ng bintana, at tila sinasalamin nito ang kalungkutan sa puso ni Thea. Nakakalat sa kanyang kama ang mga papeles mula kay Attorney Sofia Mercado. Ang legal letter na nagbabantang agawin ang kanyang mga anak. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang kaluluwa. Hindi ka karapat-dapat na mag-alaga ng 5 bata. Dahil sa kawalan ng matatag na pundasyon at posisyon. Maapektuhan ang kapakanan ng mga menor de edad. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano niya lalabanan ang isang abogado na may koneksyon, may pera at may motibo? Si Thea de la Cruz lang siya, isang simpleng graphic artist na biglang nabuntis ng 5 bata. Sino siya para lumaban sa isang Sofia Mercado? Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang kanyang tiyan ay mabigat, at ang bawat sipa ng mga sanggol sa loob niya ay parang paalala ng malaking responsibilidad na hindi niya alam kung paano panindigan. Ang dating pag-asa at excitement ay napalitan ng matinding takot. Tumawag si Aling Elena mula sa kusina. Thea, kumain ka na, anak. Hindi ka pa nagtatanghalian. Wala po akong gana, Nay, mahinang sagot ni Thea. Pumasok si Aling Elena sa kwarto, nakita ang mga papeles na nakakalat sa kama.
Ang kanyang mukha ay nag-alala. Umupo siya sa tabi ni Thea at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, huwag kang susuko, sabi ni Aling Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Lalabanan natin yan. Kasama mo kami. Pero Nay, paano? Wala tayong pera para lumaban sa abogado niya. At si Ilhi Alcazar, galit pa rin po ako sa kanya, sabi ni Thea, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang gulo-gulo na po ng buhay ko. Ang sakit-sakit na po. Niyakap siya ni Aling Elena ng mahigpit. Alam kong masakit, anak. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami. At ang mga apo ko, kailangan ka. Kailangan nilang makita na malakas ang ina nila. Kahit na mayroong pagmamahal mula sa kanyang pamilya, naramdaman pa rin ni Thea ang matinding pagkalungkot. Pakiramdam niya ay nasa isang malalim na hukay siya, at walang paraan para makaahon. Naramdaman niya ang matinding pagod, pagod sa pagtatago, pagod sa paglaban, pagod sa lahat. Nang gabing iyon, kahit mahirap, sinubukan niyang matulog. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na naglalaro ng iba't ibang senaryo. Ang mga salita ni Sofia. Ang pagtatago ni Rafay. Ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Rafay. Nag-aalangan si Thea, pero sinagot niya. Ano po? Thea, pinuntahan ko si Sofia, sabi ni Rafay, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko siya hahayaan. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Nagsimula na kaming magplano ng pinsan kong abogado, si Marco Alcazar. Hindi kanya mapaghihiwalay sa mga anak mo. Ang dami ko nang naririnig na pangako, Dorothy. Pero masakit pa rin po, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay halos pabulong. Bakit po ba nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Alam kong masakit, Thea. Alam kong nagkamali ako, sagot ni Rafay, may bahid ng sakit sa kanyang boses. Pero hindi ko kayo pababayaan. Hindi ako aatras. Paano kung gusto ko na lang sumuko? Tanong ni Thea, ang kanyang boses ay basag na. Ayoko na pong lumaban. Pagod na po ako. Gusto ko na lang umalis. Malayo sa lahat ng ito. Hindi. Hindi ka susuko, Thea, sabi ni Rafay, ang kanyang boses ay may diin. Hindi ka pwedeng sumuko. Para sa mga bata. Kailangan ka nila. Pero pakiramdam ni Thea ay walang saysay ang mga salita niya. Bakit niya kailangan magtiwala sa lalaking ito na naging dahilan ng lahat ng gulo sa buhay niya? Bakit niya kailangan lumaban para sa isang pamilya na nabuo sa isang pagkakamali? Kayo po ang dahilan ng lahat ng gulo sa buhay ko, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po sana ako ganito. Hindi po sana ako hinuhusgahan ng lahat. Natahimik si Rafay sa kabilang linya. Ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Umalis na po ako, Dossie, sabi ni Thea. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rafi at ibinaba ang telepono. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad papunta sa sala. Nakita niya ang kanyang ina at si Jomar na nanonood ng V, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Jomar, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay mahina. Gusto ko na pong umalis. Lumayo. Siguro, bumalik sa probinsya kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan walang husga. Nagulat ang kanyang ina. Anak, hindi ka pwedeng tumakas. Lalabanan natin yan. Pero, Nay, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magiging sentro ng usapan? Hanggang kailan ako haharap sa mga paghusga? Tanong ni Thea, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ayoko pong lumaki ang mga anak ko sa ganitong sitwasyon. Niyakap siya ni Aling Elena. Anak, ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi tayo hahayaan ng Diyos. Sa gitna ng kanyang pagod at kalungkutan, naramdaman ni Thea ang kakaibang kirot sa kanyang tiyan. 1, 2, 3. Unti-unting lumalakas. Hindi lang ito basta sipa ng bata. Parang may pumipiga sa kanyang kalooban. Naramdaman niya ang mainit na likido na dumaloy sa kanyang binti. Gulat na gulat si Thea. Napatingin siya sa ibaba. Naini. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pumutok na po ang panubigan ko. Napatayo si Aling Elena, nanlaki ang mga mata. Ngayon na. Pero hindi pa oras, Thea.
Masyado pang maaga. Naramdaman ni Thea ang matinding sakit na kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi lang sa tiyan, kundi sa kanyang isip at puso. Ang kanyang key all is lost key na sandali ay sinabayan ng simula ng isang bagong laban. Ang laban para sa buhay ng kanyang 5 anak. At wala siyang alam kung mailakas pa siya para harapin ito. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumubulabog sa katahimikan ng gabi sa Batangas. Si Rafael Alcazar ay halos mabaliw sa pag-aalala. Nakaupo siya sa waiting area ng Alcazar Medical Center, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kakatapos lang niyang kausapin si Thea sa telepono, at ang huling narinig niya ay ang pagmamakaawa nito. Ang huling narinig niya ay ang sakit sa boses ni Thea. At ngayon, ang tawag mula kay Aling Elena na pumutok na ang panubigan ni Thea. Masyado pang maaga. Napakadelikado nito para sa quintuplets. Dossie, narito na po sila, sigaw ng isang nurse mula sa emergency entrance. Agad na tumayo si Rafay. Nakita niya si Thea na nakahiga sa stretcher, ang kanyang mukha ay namumutla at pinapawisan. Hawak niya ang kamay ni Aling Elena, at si Jomar naman ay nakasunod sa kanila. Doth Rafay, sigaw ni Aling Elena, puno ng takot. Ang anak ko po. Masakit na po ang tiyan niya. Thea, kumusta ka? Tanong ni Rafay, hinawakan ang kamay ni Thea. Malamig ang balat nito. Masakit po, Dossie. Hindi ko na po kayad. Bulong ni Thea, ang kanyang mga mata ay halos pumikit. Dali. Sa delivery room #3, utos ni Rafay sa mga nurse, ang kanyang boses ay may otoridad, kahit na ang loob niya ay nanginginig. Ikinabit nila si Thea sa isang monitor. Ang kanyang contractions ay matindi at ang puso ng 5 sanggol ay mabilis. Masyado pa pong bata ang mga bata, Dossie, sabi ng isang Obgyn fellow. Pwede silang maging premature. Alam ko. Kaya nga kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya natin, sagot ni Rafay. Lumapit siya kay Thea. Thea, kailangan mong lumaban. Para sa mga anak natin. Makinig ka sa akin. Nakatitig si Thea sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Sa kabila ng galit, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Rafay. Ang tiwala na iyon ay umusbong muli sa kanyang dibdib kahit papaano. Thea, malalim na hininga, okay, sabi ni Rafay, hinawakan ang kanyang kamay. Sabay tayong lalaban. Nagsimula ang matinding laban sa delivery room. Ang bawat pagtulak ni Thea ay may kasamang matinding sakit. Ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho ng mabilis at maayos. Ngunit may mga komplikasyon. Dossie, bumababa po ang heart rate ng baby C, sigaw ng nurse sa monitor. Napatigil si Rafay. Lumaki ang kanyang mga mata. Si Baby Sue ay ang pinakamaliit sa 5 bata. Enes de la Cruz, kailangan nating bilisan. Kailangan mong itulak ng mas malakas, sabi ni Rafay, ang kanyang boses ay mas matindi. Kung hindi, mapanganib para sa inyong lahat. Hindi ko na po kaya, Dossie. Masakit na po, T. Bulong ni Thea, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Naramdaman ni Rafi ang kanyang puso na parang pinipiga. Ang alaala ni Clara, ang kanyang nawalang anak, ay bumalik. Hindi niya hahayaang maulit ito. Kailangan niyang iligtas sila. Gumawa siya ng mabilis na desisyon. Kailangan nating mag-emergency section. Ngayon na. Nagulantang ang mga staff. Hindi ito ang plano. Dolph, premature po sila. Delikado, sabi ng isang doktor. Wala tayong oras. Ang buhay ni Thea at ng mga bata ang nakasalalay, sigaw ni Rafay. Ihanda ang operating room. Agad nilang inihanda si Thea. Sa kabila ng matinding sakit, ramdam ni Thea ang presensya ni Rafay. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa kanya, kahit na pinipilit niyang maging propesyonal. Nagsimula ang operasyon. Ang bawat hiwa ay parang tumatago sa puso ni Rafay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero pinilit niyang manatiling matatag. Isa siya sa pinakamagaling na Obgyn sa bansa. Kailangan niyang patunayan iyon. Para sa kanila. Isang matinding sigaw ang narinig. Baby boy, sigaw ng isang nurse, habang inilalabas ang isang maliit na sanggol. Kasunod nito, ang baby Gisi, pagkatapos ay baby C. At sa huli, si baby E.
5 maliliit na nilalang, ang kanilang mga tinig ay nag-iisa sa delivery room. Napakaliit nila, halos kasya sa isang palad. Ang bawat isa ay umiiyak, puno ng buhay. Nakita ni Rafi ang mga sanggol. Ang kanyang mga anak. 5 buhay na bunga ng isang pagkakamali, ngayon ay narito na, sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal na biglang bumuho sa kanya, na hindi niya kailanman inakala. Dea, okay na sila. Narito na sila di. Bulong ni Rafi, pilit na umingiti at tiningnan si Dea. Pero walang sagot si Dea. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang hininga ay mahina. Ang kanyang mukha ay namumutla. Dea! Sigaw ni Rafi, biglang kinabahan. Dosi, bumababa po ang dis niya. Nagdugo po siya ng sobra, sigaw ng nurse. Napatigil si Rafi. Hindi pa tapos ang laban. Ang isang laban ay natapos, ngunit ang mas malaki ay nagsisimula pa lang. Dea, lumaban ka. Kailangan ka ng mga anak mo, pakiusap ni Rafi, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit si Thea ay nanatiling walang malay. Ang kanyang hininga ay unti-unting humihina. Ihanda ang AC. Kailangan nating ilipat si Inés de la Cruz, utos ni Rafi, ang kanyang boses ay nanginginig. Naiwan si Rafi sa delivery room, nakatitig sa 5 maliit na sanggol na dinala na sa incubator. Ang kagalakan sa kanilang pagdating ay napalitan ng matinding takot para sa buhay ni Thea. Ang amoy ng ospital ay bumalot kay si Rafael Alcazar. Hindi na ito ang amoy na nakasanayan niya sa araw-araw na trabaho, kung saan siya ang nagbibigay ng order. Ngayon, siya ang naghihintay, nag-aalala, at nakadarama ng matinding pagkabahala. Si Thea ay nasa intensive care unit, at 5 maliliit na sanggol ang nasa neonatal intensive care unit, NICU. Naglakad si Rafi papunta sa bintana ng NICU. 5 incubator. Sa bawat isa, may isang maliit na nilalang na nakahiga, nakakabit sa iba't ibang tubo at makina. Napakaliit nila. Ang kanilang mga mukha ay halos hindi pa malinaw, ngunit ang bawat galaw, ang bawat hininga, ay nagpaparamdam kay Rafi ng matinding pagmamahal at pangako. Rafi, kailangan niyo na pong magpahinga, sabi ng isang nurse, nag-aalala. Halos 2 araw na po kayong hindi natutulog. Hindi ako pwedeng magpahinga, nurse, sagot ni Rafi, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga sanggol. Kailangan nila ako. At si Thea. Kinausap niya ang mga pediatrician at neonatologist. Ang mga babies ay premature, kaya kailangan nila ng matinding pag-aalaga. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang kalagayan ni Thea. Matindi ang pagkawala ng dugo niya at mahina pa rin siya. Hindi pa rin siya nagigising mula sa coma. Dumating si Aling Elena at Jomar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Kumusta na po ang anak ko, Dosi? Tanong ni Aling Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Stable naman po siya, Aling Elena. Pero mahina pa rin, sagot ni Rafi, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Nasa ihis pa rin siya. Pero lumalaban siya. Tiningnan ni Aling Elena ang mga bata sa NICU. Ang liliit pa nila. Pero ang lakas ng kapit nila sa buhay. Niyaya ni Rafi si Aling Elena at Jomar na tingnan ang mga bata. Ikinuwento niya ang bawat isa, ang kanilang timbang, ang kanilang kondisyon. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang doktor, kundi isang ama na nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kanyang mga anak. Ang tunay na hamon ay nagsimula nang ilabas ang mga bata mula sa NICU, 1 linggo matapos ang kapanganakan nila. Habang si Thea ay nasa GIF pa rin, si Rafi ang umako sa responsibilidad na alagaan ang 5. Sa simula, napakagulo. Hindi siya sanay sa pagpapalit ng diaper, pagpapainom ng gatas, at pagpapatahan ng 5 sanggol ng sabay-sabay. Ang kanyang apartment ay naging isang nursery, puno ng mga bote, lampin at baby clothes. Sa kalagitnaan ng gabi, kapag sabay-sabay silang umiiyak, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Umiyak ka na naman, baby eh. May gusto ka ba? Bulong niya sa isang sanggol, habang pilit na pinapainom ng gatas ang isa pa. Oh, baby B, huwag kang mainip. Ito na. Naalala niya ang mga reklamo ni Thea tungkol sa pagod at stress. Ngayon, naintindihan niya. Ang pagiging magulang ay hindi madali. Lalo na kung 5.
Sa kabila ng pagod, may kakaibang kagalakan siyang naramdaman. Ang bawat ngiti ng mga sanggol, ang bawat kurot ng kanilang maliliit na daliri, ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pagmamahal. Ito ay isang pagmamahal na walang kapantay, isang pagmamahal na hindi niya inakala na mararamdaman niya muli. Isang hapon, habang abala si Rafe sa pagpapakain sa dalawang sanggol, may kumatok sa kanyang pinto. Si Sofia Mercado. Rafe, my dear. Nabalitaan ko ang lahat. Ang dami pala nilang 5, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng peking awa. Tiningnan niya ang mga sanggol na may pagkadismaya. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Tanong ni Rafe, ang kanyang boses ay malamig. Gusto lang kitang bisitahin. At syempre, tignan kung ano ang pinasok mo, sagot ni Sofia, lumapit sa isang sanggol. Napakaliit nila. Hindi mo kakayanin ang lahat ng ito, Rafe. 5 babies? Hindi ka pa sanay. Kaya ko. At kakayanin ko, sabi ni Rafe, matigas ang kanyang boses. Umalis ka na, Sofia. Rafe, you're a doctor. You have a reputation to uphold. Paano ka makakatrabaho ng maayos kung ganito ka kaabala, sabi ni Sofia, sinusubukang mangumbinsi. Let me handle this. I can help you find a good adoption agency. Or better yet, just leave them with their mother. You can still have normal life with me. Galit na galit si Rafe. Hindi. Hindi ko sila ipapaampon. At hindi ko sila iiwan. Sila ang mga anak ko. At si Thea, siya ang nanay nila. Wala kang karapatang magdesisyon para sa amin. Fine. Kung ayaw mong makinig sa akin. Pero tandaan mo, Rafe. Ako ang may koneksyon. Ako ang may kapangyarihan. Hindi mo ako kayang labanan, banta ni Sofia at pagkatapos ay umalis. Ngunit hindi nag-iisa si Rafe. Kinabukasan, may nag-doorbell. Si Atchery. Marco Alcazar ang kanyang pinsan. Rafe, kumusta? Tanong ni Marco at pagkatapos ay nakita ang gulo sa apartment. Natawa ito ng bahagya. Mukhang mas matindi pa sa korte ang mga yan, ah. Marco, salamat at dumating ka, sabi ni Rafe. Kakailanganin ko ang tulong mo. Pinupuntahan ako ni Sofia. Nabalitaan ko, sabi ni Marco at umupo sa sofa. Kaya nga ako nandito. Kailangan na nating gumawa ng mas matinding plano. Hindi na lang ito basta paternity suit. Custody battle na ito. Nag-usap sila ng matagal. Nagbigay ng mga payo si Marco tungkol sa legal na aspeto. Rafe, kailangan nating i-document ang lahat. Ang bawat pagbisita ni Sofia, ang bawat banta, paliwanag ni Marco. At kailangan nating